Year of the Horse Horoscope para sa 2024. Para sa mga taong ipinanganak sa taon ng kabayo, ang 2024 ay magdadala ng mahahalagang pagbabago sa propesyonal na aktibidad, pag-promote, paglipat sa ibang trabaho, mga magagandang proyekto, at potensyal na kumita ng malaking kita sa pamamagitan ng mga alternatibong daloy ng kita. Ang Wooden Dragon, gayunpaman, ay patuloy na mangangailangan ng pag-unlad, kapwa pisikal at espiritual. Ang enerhiya ng dragon ay pinapaboran ang mga taong may tiwala sa kanilang mga kakayahan at lubos na alam kung ano ang kanilang pupuntahan. Ang kabayo ay kinakailangang magpakita ng nakakainggit na tiyaga, at kung gagawin nila, ang kanilang mga pagsisikap ay gagantimpalaan. Ang mga taong kabayo ay hindi kailangang matakot sa pagbabago, ngunit ang anumang mga desisyon at aksyon ay dapat pag-isipang mabuti. Hindi gusto ng dragon ang hindi makatarungang panganib at spontaneity. Sa 2024, ang mga taong ipinanganak sa taon ng kabayo ay dapat subukan na maging aktibo hanggat maaari, subukan ang kanilang sarili sa lahat ng posibleng uri ng mga aktibidad, at sa pangkalahatan ay nasa sentro ng atensyon, lalo na dahil sapat na mga kagiliw-giliw na kaganapan ang inaasahan. Ang ikalawang kalahati ng taon ay nangangako na maging lalong mayaman sa mga ganitong pagkakataon. Sa pangkalahatan, ang 2024 ay maaaring maging taon ng maraming bagong simula. Nalalapat ito hindi lamang sa propesyonal na globo kundi pati na rin sa personal na buhay ng kabayo. Maaaring maging lubhang kapaki-pakinabang na italaga ang sarili sa ilang malikhaing aktibidad. Oras na para tuklasin at paunlarin pa ang mga kilalang talento ni Horse. Sa tulong ng mga talento at hilig na ito, maaaring baguhin ng kabayo ang kanilang buhay at magbukas ng mga bagong pananaw para sa karagdagang personal at propesyonal na paglago. Ang taon ng dragon ay nagdudulot ng isang surge ng mga romantikong posibilidad para sa mga taong kabayo. Makikita nila ang kanilang sarili na maakit sa mga charismatic na individual na nagpapasiklab ng kanilang interes at nagpapasiklab sa kanilang mga hilig. Ang mga bagong relasyon ay mamumulaklak, na puno ng intriga, pakikipagsapalaran, at ang kilig ng hindi alam. Gayunpaman, ang kabayo ay dapat mag-ingat na hindi matangay ng mga emosyon lamang. Napakahalagang lapitan ang bawat pagtatagpo ng may kapansin-pansing mata, maingat na sinusuri ang pagiging tugma at ibinahaging halaga bago sumabak sa pangako. Ang taon ng dragon ay pabor sa mga pangmatagalang relasyon, kaya magiging pabor ito sa mga kabayo na ito na naghahanap ng panghabang buhay na kapareha. Ang enerhiya ng dragon sa buong 2024 na ay magtataguyod ng malalim na koneksyon, nahihikayat sa mga individual na buksan ang kanilang mga puso at yakapin ang kahinaan. Para sa mga kabayo na nakahanap ng katugma at mapagmahal na kasama, ang taon ay may potensyal para sa isang pangmatagalang pagsasama, marahil ay nagtatapos sa masayang pagdiriwang ng kasal, kung iyon ang layunin. Gayunpaman, ang mga kabayo ay hindi dapat pangunahan lamang ng mga emosyon. Bagamat may mahalagang papel ang mga emosyon sa mga romantikong relasyon, hindi dapat sila ang tanging puwersang gumagabay. Dapat pasiglahin ng mga kabayo ang kanilang mga emosyonal na impulses na may balanseng diskarte, na naglalaan ng oras upang masuri ang pagiging angkop ng isang potensyal na kapareha. Mahalagang isaalang-alang ang pangmatagalang compatibility, ibinahaging layunin, at ang kakayahang mag-navigate sa mga mapanghamong sitwasyon ng magkasama. Ang paglipat sa isang bagong lungsod o bansa upang makasama ang isang bagong kasosyo ay hindi maipapayo para sa mga kabayo. Bagamat ang pag-asam ng paglipat para sa pag-ibig ay maaaring mukhang kaakit-akit, ang kabayo ay pinapayuhan laban sa paggawa ng mga pabigla-bigla na desisyon na hinihimok ng romantikong pagsinta. Ang pagbunot ng kanilang buhay upang makasama ang isang bagong interes sa pag-ibig ay maaaring humantong sa hindi inaasahang mga komplikasyon at posibleng pagsisisi. Sa halip, ang mga taong kabayo ay dapat tumuon sa pagbuo ng isang matibay na pundasyon sa loob ng kanilang kasalukuyang kapaligiran at hayaang natural na umunlad ang pag-ibig. Hindi maipapayo na umasa ng husto sa swerte sa 2024.
Kahit nasa larangan ng emosyon, binibigyang diin ng taon ng dragon ang kahalagahan ng pragmatismo at maalalahanin na paggawa ng desisyon. Ang mga kabayo ay hindi dapat umasa lamang sa pagkakataon o serendipity upang gabayan ang kanilang mga romantikong hangarin. Sa halip, dapat silang aktibong makisali sa paghahanap ng mga katugmang kasosyo, pagpapaunlad ng mga makabuluhang koneksyon, at pag-aalaga sa kanilang mga relasyon ng may pangangalaga at atensyon. Ang isang kabayo sa isang nakatuong relasyon ay nanganganib na mawalan ng katatagan. Ang mga kabayo na nasa matatag na relasyon ay maaaring humarap sa mga hamon na nagbabanta sa kanilang katatagan. Maaaring patindihin ng enerhiya ng dragon ang mga emosyon, na posibleng humantong sa hindi pagkakaunawaan, salungatan, at pakiramdam ng pagkabalisa sa loob ng partnership. Napakahalaga na mapanatili ang bukas na komunikasyon, matugunan ang mga isyu ng maayos, at buhayin muli ang spark na nagdala sa inyong dalawa sa relasyon. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng romantikong relasyon sa opisina o sa isang propesyonal na setting. Maaaring tuksuhin ng dragon ang kabayo na naghahanap ng emosyonal na katuparan, upang makahanap ng aliw sa isang romansa sa opisina. Gayunpaman, ang gayong pagtakas ay maaaring mapahamak ang propesyonal na reputasyon ni Horse at makagambala sa kanilang propesyonal na buhay. Kung ang isang matagal ng mag-asawa ay nagpasya na magpakasal sa 2024, kung gayon walang mas mahusay na oras para dito. Para sa mga mag-asawang nalampasan ang mga unos ng panahon at bumuo ng matibay na pundasyon ng pagmamahalan, pagtitiwala, at paggalang sa isa't isa, ang taon ng dragon ay nag-aalok ng isang mapalad na oras upang gawing formal ang kanilang pangako. Ang enerhiya ng dragon ay magpapalakas sa bono ng kabayo sa kanilang kapareha, na magdadala ng kasaganaan, katatagan, at walang hanggang kaligayahan sa kanilang pagsasama. Dapat makinig ang mga kabayo sa kanilang mga puso ng mas madalas sa 2024 at hindi maiwasan ang paglutas ng mga umuusbong na problema sa pamilya. Dapat nilang igalang ang kanilang intuition at payagan ang kanilang mga puso na gabayan sila sa kanilang mga relasyon. Ang intuition ay maaaring magbigay ng mahalagang mga pananaw sa mga pangangailangan at kagustuhan ng kanilang mga mahal sa buhay. Gayunpaman, dapat ding tugunan ni Horse ang mga umuusbong na problema sa pamilya ng maagap at maagap, na pinipigilan ng mga isyong ito na lumala at magdulot ng higit pang pagkapagod sa relasyon. Ang mga sitwasyon ng salungatan na sanhi ng hindi pagkakaunawaan ay madaling mareresolba sa pamamagitan ng kompromiso. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay hindi maiiwasan sa anumang relasyon, ngunit ang kabayo ay maaaring epektibong mag-navigate sa mga hamong ito sa pamamagitan ng kompromiso at pag-unawa. Sa pamamagitan ng aktibong pakikinig sa mga pananaw ng isa't isa, paghahanap ng karaniwang batayan, at pagharap sa mga salungatan ng may empatiya, magiging posible na maibalik ang pagkakasundo at mapanatili ang matatag na ugnayan sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangkalahatan, ang 2024 ay isang promising na taon para sa kabayo sa kanilang personal na buhay. Ang taon ng dragon ay may malaking potensyal para sa horse na naghahanap ng pag-ibig, katuparan, at pangmatagalang pagsasama. Sa pamamagitan ng paglapit sa kanilang mga relasyon na may maalalahaning timpla ng emosyon, pragmatismo, at epektibong komunikasyon, magagawa nilang i-navigate ang mga ups and down ng kanilang mga romantikong paglalakbay at makamit ang magagandang bagay sa kanilang personal na buhay. Kung nais ng kabayo na magkaroon ng material na kayamanan sa 2024, kailangan nilang magtrabaho ng husto at maging matyaga. Ang mga taong kabayo ay pinapayuhan na mag-ipon ng lakas at enerhiya, dahil pareho silang kakailanganin kung nais nilang umakyat sa hagdan ng karera. Mas madaling mahanap ng swerte ang mga gumagawa ng mga pagkakataon para maging maswerte, at pinahahalagahan ng dragon ang ambisyon at dedikasyon kaysa sa pagkakataon at panlilinlang. Ang panahon ay kanais-nais para sa pagbabago ng mga aktibidad, kaya kung biglang lumitaw ang isang promising prospect na makakuha ng bagong trabaho bago ang kabayo, hindi nila dapat palampasin ang pagkakataon. Ang pagsisimula ng lahat ng bagay na may malinis na talaan sa taon ng dragon ay isang kanais-nais na tanda.
Hindi ka pwedeng sumuko sa ganitong oras. Ang malakas na nerbiyos at magandang pisikal na hugis ay maaaring magbigay ng malaking tulong. Ang taon ng Wooden Dragon ay isang magandang panahon para sa mga eksperimento at para sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga hindi pangkaraniwang proyekto. Gayunpaman, dapat magkamali ang kabayo sa panig ng pag-iingat sa pakikipag-ugnayan sa pamamahala at mga kasamahan. Maipapayo na iwasan ang matalas na pagpuna sa kanilang address, hindi banggitin ang pagsali sa isang bukas na salungatan. Kahit na ang kausap ay nagudyok ng away, hindi ka dapat sumuko. Ang kontrol sa mga emosyon ay makakatulong sa kabayo na maiwasan ang mga intriga at hindi kinakailangang mga hamon. At malamang na maraming kakumpetensya sa paligid na haharapin. Upang palakasin ang kanilang awtoridad, maaaring kailanganin ng kabayo na ipagtanggol ang kanilang mga interes at patuloy na ituloy ang kanilang mga layunin. Hindi na kailangang maghintay para sa isang panandaliang epekto. Ang mga bagay ay tumatagal ng oras. Kung ang kabayo ay masipag at matyaga, kung gayon sa pagtatapos ng taon, posible na mapagtanto ang karamihan sa kung ano ang pinlano. Ang kabayo ay kailangan lamang na maging maasahin sa mabuti, na tinutupad ang kanilang mga obligasyon na may dobleng enerhiya. Ang enerhiya ng dragon ng 2024 na ay partikular na mabait sa mga kinatawan ng sign na nakikibahagi sa larangan ng pagbebenta, advertising, o sining. Sa makatuwid, ang mga kabayo na biniyayaan ng mga talentong ito ay maaaring magsimulang matapang na isulong ang mga ito. Ang pagtatatag ng mga layunin sa pananalapi ay mahalaga para sa mga kabayo upang makamit ang katatagan ng pananalapi at kasaganaan sa taon ng dragon. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng malinaw at masusukat na mga layunin, maaaring manatiling nakatutok ang kabayo sa kanilang mga pinansyal na adhikain at gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa kanilang mga gawi sa paggastos. Ang isang mahusay na ginawang budget ay nagsisilbing isang roadmap para sa pamamahala ng mga pananalapi, na nagbibigay ng mga insight sa kita, mga paggasta, at mga potensyal na lugar para sa pagtitipid. Ang regular na pagrepaso at pag-update ng budget ay magbibigay daan sa kabayo na umangkop sa pagbabago ng mga kalagayang pinansyal at matiyak na ang kanilang paggasta ay naaayon sa kanilang mga pangmatagalang layunin. Dapat tingnan ni horse ang pamumuhunan sa kanilang edukasyon o pagsasanay upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan at lumikha ng pagkakataon na kumita ng higit pa. Ang patuloy na pag-aaral at pag-unlad ng kasanayan ay mahalaga para sa pagbuo ng isang umuunlad na karera at pagpapahusay ng kanilang potensyal na kumita. Ang pamumuhunan sa mga programa sa edukasyon o pagsasanay ay maaaring magbigay sa kanila ng kaalaman, kadalubhasaan, at mga sertipikasyon na kailangan nila upang sumulong sa kanilang kasalukuyang larangan o mag-explore ng mga bagong pagkakataon. Kung ito man ay nagsusumikap sa mas mataas na edukasyon, dumalo sa mga espesyal na kurso, o nakikilahok sa mga workshop, dapat tanggapin ng kabayo ang mga pagkakataon upang mapahusay ang kanilang propesyonal na toolkit. Ang enerhiya ng dragon ay pinapaboran ang mga aktibong naghahanap ng kaalaman at patuloy na nagsusumikap para sa pagpapabuti, na humahantong sa higit na kasiyahan sa karera at kalaunan ay mga gantimpala sa pananalapi. Ang pagdaragdag sa pangunahing kita ng mga karagdagang mapagkukunan ay maaaring makabuluhang mapalakas ang katatagan ng pananalapi at mapabilis ang pagkamit ng mga layunin sa pananalapi. Ang mga kabayo ay dapat maging maagap sa paggalugad ng mga pagkakataon upang makabuo ng karagdagang kita, tulad ng pagkuha ng part-time na trabaho, freelancing, o pagkakitaan ang kanilang mga libangan at kasanayan. Ang Year of the Dragon ay nagtatanghal ng mga paborableng kondisyon para sa kabayo upang mapakinabangan ang kanilang espiritu ng pagnenegosyo at palawakin ang kanilang mga daloy ng kita. Ang pagkakaiba-iba ng mga pinagmumula ng kita ay hindi lamang nagbibigay ng higit na seguridad sa pananalapi ngunit magbibigay daan din sa kanila na ituloy ang kanilang mga hilig at galugarin ang mga bagong paraan para sa parehong personal at propesyonal na paglago. Dapat kang maging maingat sa utang at humiram lamang ng pera kung talagang kailangan mo.
Bagamat minsan ang utang ay maaaring maging isang kinakailangang kasangkapan para sa pagpopondo ng malalaking pagbili o pamumuhunan, napakahalaga para sa kabayo na mag-ingat at maiwasan ang labis na paghiram sa 2024. Ang hindi mapamahalaang utang ay maaaring magpahirap sa pananalapi, makahadlang sa pag-unlad ng pananalapi, at magdulot ng hindi kinakailangang stress sa pangkalahatan. Dapat na maingat na suriin ng mga kabayo ang kanilang sitwasyon sa pananalapi at humiram lamang ng pera kapag talagang mahalaga. Isinasaalang-alang ang mga salik tulad ng mga rate ng interes, mga tuntunin sa pagbabayad, at ang potensyal na epekto sa kanilang pangkalahatang kagalingan sa pananalapi. Ang responsableng pamamahala sa pananalapi at isang disiplinadong diskarte sa paghiram ay magtitiyak na mapapanatili ng kabayo ang katatagan ng pananalapi sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga patibong ng labis na utang sa buong 2024, na magbibigay daan naman sa kanila na bumuo ng matatag na pundasyong pinansyal para sa hinaharap. Ang kabayo ay dapat magsikap na makipagsosyo sa ibang mga tao na kapareho ng kanilang mga layunin at halaga. Ang pakikipagtulungan sa mga taong katulad ng pag-iisip ay maaaring maging isang malakas na puwersa para sa pagkamit ng mga layunin sa pananalapi at pakikisali sa personal na paglago. Ang mga kabayo ay dapat maghanap ng mga pakikipagsosyo sa mga individual na kapareho ng kanilang mga layunin sa pananalapi, mga halaga, at etika sa trabaho. Sa pamamagitan ng pagbuo ng matibay na alyansa, maa-access ng kabayo ang isang network ng kaalaman, suporta, at mapagkukunan, na nagpapalaki sa kanilang potensyal para sa tagumpay. Ang mga madiskarteng pakikipagsosyo ay maaari ding humantong sa mga bagong pagkakataon para sa pakikipagtulungan, pagbabago, at pagsulong sa pananalapi. Sa buod, ang 2024 ay magdadala ng mahahalagang pagbabago sa propesyon para sa mga ipinanganak sa taon ng kabayo, kabilang ang mga potensyal na promosyon, mga bagong trabaho, at ang posibilidad ng pagbuo ng mga alternatibong daloy ng kita. Gayunpaman, ang enerhiya ng dragon ay mangangailangan ng maingat na pagpaplano at tiyaga upang magbunga ng mas makabuluhang mga gantimpala. Habang tinatanggap ang pagbabago, dapat maingat na tasahin ni Horse ang mga panganib at pagkakataon. Ang ikalawang kalahati ng 2024 na ay tila partikular na nangangako para sa pagkilos. Ang taon ay nagtataglay din ng mga romantikong posibilidad habang ang intriga at pagnanasa ng dragon ay nagpapalakas at nagtataguyod ng mga koneksyon, ngunit dapat balansehin ng mga kabayo ang mga emosyon na may pragmatismo sa mga relasyon. Ang mga nakatuong pakikipagsosyo ay maaaring humarap sa kawalang tatag ng walang bukas na komunikasyon. Propesyonal, pinapaboran ng makabagong taon ng dragon ang paglilipat ng mga karera at sinusubukang ipatupad ang mga hindi pangkaraniwang ambisyosong plano. Ang mga kabayong handang magtrabaho ng masigasig at walang pagod sa 2024 ay madarama ang hindi nakikitang kamay ng dragon na gumagabay sa kanila sa tagumpay. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga layunin sa pananalapi, pamumuhunan sa pagpapabuti ng sarili, paggalugad ng karagdagang kita, at pakikipagtulungan sa mga nagbabahagi ng kanilang mga halaga, tiyak na makakamit ng kabayo ang mga bagong taas sa 2024. Sa pangkalahatan, ang magulong ngunit mapalad na taon ng dragon ay hinihimok ang pragmatic na kabayo patungo sa mga pangunahing positibong personal at propesyonal na pagbabago sa pamamagitan ng flexibility na ipinaraise sa maingat na pagsisikap.